So we are back again, guys. Hold up. Madami nagtatanong, worth it bang bumili ng iPhone 15? Kasi lumabas na iPhone 15, mabibili nyo na yung iPhone 14 na mas mababa yung presyo, or yung iPhone 13, 12, 11, XR, or XS Max. Halos lahat ng iPhone meron ako. Except yung 15. In-order ko na, kakabili ko na kanina. Ang in-order ko is iPhone 15 Pro Max. Ever since nag-Pro Max ako, sa totoo lang gusto kong ihian yung iPhone. Bakit? Super pangit ng Pro Max. Simula nag-12 Pro Max ako, tatry ko yung 13 Pro Max, yung 14 Pro Max, lahat. Binalik ko, kinuha ko yung subversion nila, which is yung iPhone 14 Pro. Pinalitan ko ng iPhone 13 mini yung 13 Pro Max ko. Like, hate na hate ko yung Pro Max. Baka dito sa iPhone 15 Pro Max, magustuhan ko siya. Hindi ko sinasabi to na bili kayo ng gantong phone kasi ito yung maganda. Na-experience ko sila from A to Z. Business phone ko yung iPhone 14 Pro ko. iPhone 13 mini ko is for Waze kasi naka-Apple CarPlay ako sa kotse. iPhone 12 Pro Max ko is for pangbasa ko ng mga anime, manga, manhwa, lahat na yun, hentai, kumpleto, hindi, joke lang. Pero yun nga. iPhone 11, nakatenga lang for, alam mo yun, papayagam sa player if ever. iPhone XS Max is my first iPhone ever. So hindi ko to itatapon, hindi ko to papakawalan. I think it's one of my favorite phone. Hanggang ngayon, hindi siya pumapalya. And then, we have the iPhone XR. If ever na gusto natin pagamin yung player, pang gaming, lahat. Meron tayo. Ito yung personal phone ko. Naka-Tecno Fold ako. Pagtatawagan ako ni AJ, dito ako sumasagot. Alam mo yun. Kasi, nagagawa ko lahat dito. For example, di ko nadala yung 12 Pro Max ko. Pwede ako magbasa ng manga, malaki, manood ng YouTube, mag-email, kompleto Ricardo. Next, meron tayong Samsung S23 Plus. Bago ko sa Belgium, andito. And then, meron tayo yung Samsung Flip over here. Okay? Na if ever gusto kong absent yung mga cameraman ko, gusto kong mag-vlog, madali. Nakikita ko yung mukha ko dito. Vlog ako ng ganun. Napakadali. Pag-usapan natin yung chipset, guys. Pagdating dito sa XR, naka A12 Bionic chipset, 1113, yung 1214, yung 1315, yung Pro Max 14 natin is Bionic chipset 16. Dami, guys. Like, holy crap. Ang daming chipset nito. Sa 11 A13, sa XR A12 Bionic chipset, hanggang ngayon, hindi siya pumapalya. Ang problema lang is naka-LCD display siya. 60Hz, hindi siya naka-OLED Retina display. Pagdating naman sa iPhone 11 natin, naka-OLED na to. Sa 12, OLED na. And then sa XS Max, syempre OLED. Sa iPhone 13 natin, naka-OLED. 14, OLED. Okay? Ito sabihin ko sa inyo, guys, ha. Nakikita nyo naman dami natin lineup dito ng Apple. Kabisado ko na sila. Halos maka-Apple ako. Bakit ako naging maka-Apple? Purposely for gaming. Other than that, ayoko talaga. Hindi ko sila nakikitang beneficial on my side. Ang kinaganda lang sa Apple, guys, is super easy to use. Maganda yung camera, good for gaming. May mga Android na kaya din yung ganun eh. It comes to the price na i-compare mo talaga sila. Pero pagdating sa Mobile Legend, hands down, man. Like Apple talaga. Basta magagamdaman nyo yung pitek pagdating sa Android. Alam niyo ng mga Apple user na humawak ng Android, tapos nag-regress sa Apple, or yung mga nag-Apple, tapos lumipat ng Android na high-end, alam nila na may konting delay doon. Nag-revolve yung ecosystem ko sa gaming sa Apple brand. Okay? Meron tayo ditong iPad. Meron tayong yung pinakamalaking iPad dito. Okay? Tapos meron din tayong AirPods Max. Kompleto Ricardo tayo. Pero meron din akong mga Android na earbuds na wireless. Okay? And sasabihin ko naman sa inyo yun eh. Once natapos natin netong Apple, punta naman tayo kay Android, okay? Pagdating sa chipset, guys, if ever ko compare mo yung XR, XS Max, pati yung 11, wala masyadong malaking jump. Almost same sila sa specs. Maybe yung 11, mas malakas ng 8 to 10% compare mo sa XS Max or sa XR. Pagdating sa 12 Pro or sa 12, mas malakas si 12 ng 15% to 20% kaysa kay XR. Pagdating naman kay 13, 25%. Pagdating naman kay 14, 30 to 40% or 50 yung kinalakas niya compare sa XR. Sa Kimoville, guys, 700,000 ang Tutu benchmark tong iPhone XR. Etong iPhone 11, I think sa Kimoville, 800,000 ang Tutu benchmark. Etong 12, almost nasa 1 million na. 13, 1.1 to 1.2. 14, 1.2 to 1.4. Si 14, mas malakas sabihin natin ng 50% kay XR. Pero ito si XR, guys, kaya niya daguin lahat ng game. Okay? Except yung mga heavy game. When I say heavy game, Genshin Impact,
I think malalagay mo yun in medium to low settings. Okay, syempre next natin pag-uusapan ngayon yung camera niya. Kayo dyan, yung mga sabi natin, gusto nyo pumasok sa Apple lineup. I will be honest dito If ever TikTok lang ginagawa nyo at syempre nagva-vlog lang kayo, wala kayong masyadong kaalam-alam sa photography. Promise guys Like, wag na kayong mag-upgrade sa Pro version ng Apple if wala kayong knowledge sa paggamit ng camera. Kasi hindi nyo din naman yung magagamit Now, if you want the best camera sa inyo, then go for the Pro version. Sabihin ko sa inyo, i-compare ko tong XR sa 14, okay? Si XR to, si 14 Pro to, mas gusto ko yung camera niya nito. Hindi ko alam bakit pero mas buo. Okay. May konting noise, yes. Pero dito din, same din. Pero may ibang klase. For XR to 14 Pro, ang layo ng difference. Okay. Now, yung main camera niya, tingnan natin. Nakikita niyo yan, gaano kalinaw to. Ito naman kasi guys, makikita niyo, magagamit niyo yun sa zoom in, zoom out. Tapos, ang kinagandaan din dito, kaya din neto, 4K. Di ko alam para sa akin nagagandahan talaga ako sa camera ng XR. Honesty, no matter what you get dito. Okay, sabi natin nag-XR ka, XS Max, iPhone 11, 12, 13, 14, even yung palabas na 15 guys. Para sa akin, I think, maganda pa rin yung camera ng iPhone. And hindi nila mapapansin yun. Depende lang if, sabihin natin, yung nanonood ng video mo is camera fanatic, alam niya talaga yung ginagawa niya, and then mapapansin niyo yun. And now, if ever TikTok lang naman ginagawa mo and simple vlog, kailangan mo na ng 1080p, 60 frames per second, hindi nyo kailangan talaga yung pinaka-high-end na iPhone. Madaming tao gustong bumili ng iPhone kasi kala nila, mas maganda yung camera kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganyan. Tapos di naman pala nila nagagamit ng 100% yung potential. Kahit ako guys, okay? Hindi ko nagagamit yung camera ko ng 100% potential pagdating sa iPhone. Kasi naka-DSLR ako Pag-isipan nyo, hindi naman nila masyadong mahalata if ever naka-XR kayo, XS Max, 11, 12, 13, 14. In the end of the day, if TikTok lang or vlogging lang yung ginagawa nyo, hindi nyo masyado mapapansin. Sabi natin, gusto nyo mag-shoot ng music video, gusto nyo mag-filmmaking, di ba? Yun guys, yun. Go for the 14 Pro, 15 Pro Max, 15 Pro, 13 Pro, or maybe wag jump na kayo sa 15 Pro kasi ang ganda ng bagong camera nila ngayon. But that is for filmmakers and enthusiast yun ng mga cinematography and camera guy, okay? Pero if ever casual user lang kayo, if napaka-nonsense nang bumili ng iPhone 15 Pro. If ever naman na rich kid ka, why not, di ba? If ever naman na gusto mong magyabang, naka-iPhone 15, nasa na yan. Pero other than that, guys, hindi nyo talaga magagamdaman yung camera ng bawat phone na to if ever na casual user kayo. Totoo lang. Ito yung pinakamagandang topic. Ano magandang for gaming? Ano magandang pang Mobile Legends? Ano magandang pang Call of Duty? Ano magandang pang Genshin Impact? Ano magandang pang Farlight? Ano magandang pang bla 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 bla? Sisimula tayo sa iPhone XR. Sa iPhone XR guys, 60Hz to, LCD display, hindi siya OLED. Pero kaya niya nagawin yung Mobile Legends at high frame rate, high graphics, lahat naka-turn on. Walang drop frame. Depende nila kung may edad na yung XR nyo. Nagdedepende yan kung ano yung nilalagay yung apps sa iPhone nyo. Now, sabihin natin naka-iPhone ka lang, naka-XR ka lang, ay lang yung daily phone mo, gaming phone mo, isa lang yung device mo. Yes, maglalag yun. Kasi ang dami mong install doon. Meron kang Call of Duty, meron kang Farlight, meron kang Mobile Legend. Pero if ever napapasok ka sa pro gaming scene, and isa lang yung game na nilalagaw mo, mapa PUBG, mapa Call of Duty, mapa Farlight, mapa ML, kaya netong i-run. Pagdating sa XS Max, same lang. Same lang din. Same lang din. Kung ano kaya ni XR, kaya na itong XS Max. Okay? Same kay iPhone 11. Siyempre, mas maganda to kaysa sa XR. Mas malakas to ng 10%. So, same lang din doon. Kay iPhone 12. Same lang din kay iPhone 11. Mas malakas lang to ng 10 to 15%. Kay iPhone 13, same lang din. Mas malakas to ng 20 to 25 to 30%. Okay? And then kay iPhone 14, latest phone, lumabas na yung 15, ay yung pinaka-latest. So, kaya niya din na gawin. Now, ano ba yung pinakamaganda sa pera nyo, guys? Now, yung iPhone XR, guys, makukuha nyo ito ngayon around 10,000 to 12,000 pesos. Okay? Okay? Sinasabi ko sa inyo, guys, hindi kayo magsisi cellphone na to. If ever na hindi kayo nag-Apple noon, gusto nyo pumasok sa lineup ng Apple and gusto nyo mag-game, gusto nyo mag-daily, alam mo maganda yung camera, maganda lahat, ito yung recommend ko sa inyo. Friendly to use siya, napakadaling gamitin, super good sa gaming. Now, if ever na hardcore Genshin Impact player kayo, now that's another level. Intense siya sa graphics, intense siya sa lahat. I would say mag-start kayo doon sa iPhone 12 to 15. Kaya niya yun i-run ng smooth. Hindi siya kasing smooth nang nasa computer.
pero smooth pa din siya. Matutuwa kayo. Lahat ng tao gusto yung may magandang ecosystem. For example, meron enthusiast dyan na naka-Samsung lang. May ecosystem si Samsung, meron siyang earbuds, meron siyang Samsung TV, Galaxy Tab, kompleto. Sa ecosystem ng Android, malawak din guys. It's all about preference. Tandaan yan, preference mo, preference ko. Malawak din ecosystem ko pagdating sa Apple product. Like I said, meron tayong AirPod Max, meron tayong AirPods, Apple mini na speaker. Makikita natin yan. Check natin dito. Papakita ko sa inyo. Eto guys. Sa master bedroom HomePod. Kompleto ako sa ecosystem ng Apple. Di naman super kompleto. Wala lang ako yung Mac. Kasi I don't see the benefits na kukuha ko ng Mac. Para sa akin, I think desktop pa din talaga ako. Maganda din yung ecosystem ni Android, to be honest. Pagdating sa Samsung, sa Tecno, maganda yung ecosystem nila. Sa Xiaomi, sa Realme, alam mo yun, sa Huawei, sa Vivo, sa Oppo. Maganda din yung ecosystem nila. Kompleto din sila. Ayun kasi yung dinidebate minsan eh. Yung ecosystem ng Android mo, maganda ba yan? Di nila alam na may ecosystem din si Android, okay? Tulad ko, nasa Samsung, meron akong Samsung S23 Plus, meron akong Samsung Flip, Galaxy Tab, meron akong Samsung TV, may Alexa din ako. So, kompleto. Meron din akong Google Pixel, binigay ko sa ate ko. Meron akong Red Magic na gaming phone, binigay ko sa kuya ko. Meron tayong Tecno, yung personal ko, Tecno Fold. When it comes to gadget, di ko naman sinasabi na alam ko lahat. It's just that, na-try ko na halos lahat. If ever gusto mo nang bumili ng Apple, iPhone, and ang purpose mo is for gaming, daily, hindi ka naman gaming mo is yung 5 game na sinabi ko. Mobile Legend, Call of Duty, PUBG, Wild Rift, Farlight. Pwede ka sa XR N11 and nakuha ko tong XR. Magkano ko ito nakuha? 10,500? Oh my God. Alam mo yun? Welcome to the iPhone era ka na yan. Tapos etong 11, nakuha natin ng 22,000. Like, if ever na gusto mo lang mag-Apple, go for the XR N11. Kung abot kaya mo. If ever mababa budget mo, go for the XR. If ever na kaya mo naman talaga and naghahanap ka ng iPhone na dogs, maganda yung camera, maganda pang gaming, nasa dynamic island na, go for the 14. Okay? Now, ba't di ko sinasabi yung 15? Kasi ang daming issue na malabas na overheat. And umorder na rin ako padating na para most likely if ever nagamit ko siya for a month, tapos sabihin ko kung ma-recommend ko ba siya sa inyo. Now, if ever na pinakamagandang iPhone sa lahat, wag muna natin pag-usapan si 15. Sa lahat ng devices ko dito guys, ang pinakamagandang iPhone ko, okay, syempre not counted na itong tatlong to. Hindi naman to iPhone, iPad yan. Now, if ever pag-uusapan natin to, ano ang pinakamagandang iPhone dito? Bubunot ako guys, pag bubunot ako, XR and the 14. Yun lang guys. Andito, parang ito yung pinaka-the best na iPhone sa akin ngayon. Sumunod to. And ito, kinikip ko to kasi first iPhone ko. Lagay natin siya dyan. So, ito yung the best. Okay lang. Lalayuan ko. Yung 12 at saka 13, lalayuan ko yan hanggat makakaya. Pangit yung experience na ano ko sa 12 pati sa 13. Okay, pangit talaga experience user ko dyan. And eto lalayuan ko tong dalawang phone na to. Okay. Now, if ever na may maghanap kayo ng ng iPhone product nyo and gusto nyo yung may presyo, maganda na lahat, go for the 14 Pro. Huwag yung Pro Max version. And if ever nanggaling naman kayo sa XR and gusto nyo mag-upgrade, man, promise, wag na muna kayo mag-upgrade. Hintayin yung tumagal ng 6 months yung 15, tapos bumili kayo ng 14. So yun guys, just being honest dito, sa akin na lahat ng lineup ng iPhone. Ito yung masasabi ko. XR, 14, XS Max, 11, and then the 12 and 13, nandito sa pinakadulo. Ayun lang guys. Sana gustuhan nyo. Peace!